Tayo na po, amin naman ko ay dadako na po sa uling bahagi ng ating pong pagsamba sa gabing ito, ang paikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Tayo pong lahat, maminamahal, ay tumayo bilang paggalang sa banal salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dadalhin ng ating beloved preacher, Rogelio Bagtong. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. God bless po. Bilag ko, Preacher Benji Benito. Tayo po mga minamahal magkaisa dumalangin. O dakila mapagpala namin ang mga Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, sa pangunguna at pananalangin ay minamahal at kagalang-galang mga pastor, Evangelista Weldy Estrada Almeida, ay yung huling propita. Narito kami, umahal na Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat sa bawat yugto ng aming banal na gawain na yung pinagpala at linangisan. Higit sa lahat sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan na ipinadama mo sa bawat isa amin narito ang iyong matamis na presensya. Muli kami umahal na pa Jesus lumalapit sa turang biyaya at nagsusumamo na yung langisan ay yung mga salita. Langisan mo yung abang lingkod, wala akong magagawa sa ganang akin. Hipuin mo pong puso namin ang mahal makapatiran na ito. Buksan mo po ang kanilang pangunawa sa buong katotohanan. Pagpalain mo kami lahat, umahal na Panginoon. Tulungan mo ako may bahagi, salita ng may pag-iibig at kapangyarihan. Pagpalain mo, O Diyos, ang iyong salita. Sa pangunguna pananalangin, may naman ginagalang mga pastor, amin sinasaway lahat ng uri ng masamang espiritu na gawa ng kaaway, pusong pag-alinlangan, kulang sa pananampalataya, sa pangalan ni Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Bago pa man ang lahat, mga minamahal mga kapatid, nais ko muna magbigay ng pinakamataas sa pagpupuri at pagluluwalhati at pagdadakila at pagsamba ay para lamang sa ating dakilang Diyos. At ako'y nagpapaabot ang dubli paggalang sa ating minamahal at kagalang-galang mga pastor, Evangelista Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of loving God, maging kanyang butihin mga anak, mga manugang at apo. At patuloy po natin mga minamahal, inaalaalang pinagpalang buhay, turot aral na hindi natin malilimutan kailanman ng ating minamahal at ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeida. Maging sa lahat na maginagamit ng ating dakilang Diyos, sa dako pong ito, sa ating beloved preacher, sa ating mga minamahal, mga awit, mga minamahal, mga manunugtog, mga dating kabatiran, maging sa nakantabay sa banal na gawain po ito sa ating mga webcast viewer, online Zoom, via Facebook Live. Mapagpalang oras sa inyo dyan, mga minamahal mga kapatid. At dito naman magandang gabi sa atin lahat sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin, mahal na Jesucristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, para tayo mga minamahal, umiikot ano po. Pero minamahal, totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Buhay at makapangyarihan sa lahat. Bagamat mga minamahal, natanggal na ang mga soundproof niyan, ngunit mga minamahal, napakabait ang mahal na Jesucristo. Bagamat malakas pa rin ang ating mga minamahal, pagpupuri sa ating dakilang Diyos, talagang ang ating isip mga minamahal, totoo, na nakikisama. Nagpupuri din, mga minamahal. Dahil gaano man ang iyong hiyaw dito, doon sa labas, hindi mapakinggan. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Sa bagay, mga minamahal, naging sanay na tayo. Dahil totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan sa lahat. Kung noong man, mga minamahal, sa dami na, mga minasabi nga, parang walang nangyari sa ilang, mga minamahal, sa 5 taon, pero ang dami talaga nangyari. Natatawa kami, mga minamahal, ating beloved preacher. Sasabihin, parang walang nangyari. Hindi masasabi natin, parang walang nangyari. Marami talaga nangyari. Sa loob ng 1 taon natin pananatili dito. Ngunit totoo ang Diyos, mga minamahal, dahil sa atin pagsasagawa sa kalooban ng mahal na Jesucristo, kahit kailan, mga minamahal, ang mga anak na Kristiyano, hindi pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Amen.
Kaya natatawa lang kami, mga minamahal, sa amin paikot-ikot dito. Bagamat totoo, mga minamahal, nalalapit na. Yung mga minamahal, yung pagtingin dito na may-ari ng bahay, dahil kanila titingnan ito kung ano pa ang mga minamahal ang nangyari sa ating pananatili dito, ngunit tayo panatag. Amen? Tayo, mga minamahal, sinasamahan ng ating Pilapiso Kristo. Kaya magtiwala lamang tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Talaga wala, mga minamahal, mangyayari. Amen? Kahit mga minamahal, anong sabihin nila, ngunit tayo, mga minamahal, haharap na ayon, mga minamahal, sa atin mga minamahal, pananalig sa Malapiso Kristo, na hindi tayo ipapahiya, mga minamahal, dahil totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Amen? Kahit ilan-ilan lang dito, mga minamahal, ang kumikilos, ngunit kaya natin yan. Buhay ang Diyos. Palakpakan po natin, Malapiso Kristo. Mga minamahal, bilang tayo naglilingkod sa ating dakilan Diyos, gaano man tayo dito tumagal, kailangan talaga mas maingat pa ang ating gagawin. Amen. Magbuksan po natin ang ating banal na kasulatan. Dito po tayo, mga minamahal, sa mga kawikaan, ang Kabanata 4, ang talatay 23. Buhat po dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata po ay 4, talatang 23. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Amen. Kaya mga minamahal, bilang tayo naglilingkod sa ating dakilang Diyos, kailangan labis tayo maging maingat. Amen? Kaya pamagatan po natin, being careful. Sabi nga, mga minamahal, be careful your thoughts. Amen? Kaya your life is shaped on your thoughts. Kaya ingatan mo yung puso ng buong sikap. Kasi mga minamahal, ang sinabi ni Propeta Jeremias, ang puso, mga minamahal, siya talaga ang pinakamadaya sa parte ng ating katawan. Kung ano ang minamahal nakikita sa ating kaanyuhan, diyan nauugnay din na nasa puso mo eh. Kaya kailangan ingatan natin ito, mga minamahal. Dahil totoo, mga minamahal, itong ating pagganap bilang tunay na mananampalataya, totoo, naglilingkod tayo sa ating dakila Diyos kung noon pa wala tayong pakialam. Ngunit ngayon, mga minamahal, binahagian ka ng karunungan nagmumula sa Diyos. Alam mo paano mo gawin. Nasa puso mo, mga minamahal. Ano nasa puso mo? Sabi nga, ang Kristiyano punong-puno ng pag-ibig eh. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Hindi lang yan, mga minamahal, ang dapat natin gagawin bilang tayo tunay na mananampalataya. Marami dapat natin ingatan, mga minamahal. Dahil nandiyan nag-uugat lagi, mga minamahal, sa panghihinang pananampalataya. Sa lahat, mga minamahal natin, pagkilos natin nakikita, natural lang yan. Lahat magsabing amen. Bilang kang Kristiyano, marami kang mapupuna. Pero ang ibig sabihin dito, mga minamahal, kaya sinasabi, being careful, maingat ka. Alam mo gawin, mga minamahal, ang nararapat dahil totoo ang Diyos na yung pinaglilingkuran. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga, mga minamahal, be careful what you say. The eyes is the lamp of the body. Amen? Kaya ang ilawan ng katawan, mga minamahal, ay ang mata. Hindi ka makakakita, mga minamahal, totoo, kung ang mata mo ay nakasarado. So, hindi mo malalaman, mga minamahal, kung anong gagalawin mo. Kaya, ingatan natin lahat ng bagay ito. Palakpakan po natin ang ating Pinapiso Kristo. Anong sabi, mga minamahal, ni Mateo? Kabanata 6, talata 22. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Mateo, ang kabanata 6, ang talata po ay 22. Ang liwan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuspos ng liwanag. Palakpakan po natin ang ating Pinapiso Kristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Gabi po, beloved Bible reader. Kaya mga minamahal, kailangan itong ating mata, kaya totoo nga,
Ayan dyan ang ating paningin. Pero mga minamahal, mayroon nagsasabi kahit nakikita mga minamahal, nadadamputin mo na bagay na kaya papakinabangan, hindi mo gagalawin yan dahil sasabihin, hindi naman akin yan. Samantala, mga minamahal, dinadaan-daanan lang. Ano? Walang pakialam. Nang isang araw nga, mga minamahal, inapak-apakan na. Pagbaba namin, mga minamahal, nakita ko, sabi ko, Brother Rico, damputin mo nga yan. Mukhang ito mabaho eh. Mga minamahal, tinitingnan natin. Ano ba, mga minamahal, ang saysay, bilang ikaw nga tunay na mananampalataya sa ating dakilan. Alam mo na, mga minamahal, na ito, mga minamahal, hindi ikabubuti, nakita mo na, bakit? Kasaglit lang naman eh. Ang ating paggawa, hindi naman sa tao, kundi sa mahal na Jesucristo. Kaya sabi ko, pakikuha na lang. Tawa pa nga ang ating mahal na kapatid eh. Kasi napisa-pisa na eh. Kung madala pa yang kako dito mga minamahal, mga amoy pa, marami pa magtinginan, mga minamahal, makilanghap ng amoy. So mga minamahal, isipin po natin, bilang tayo tunay na matinawag ng ating dakilang Diyos. Ang bagay, mga minamahal, na papakinabangan, kunin, ang hindi, tapon. Nandito tayo, mga minamahal, sa church, sa gawain ng ating dakilang Diyos. Di po, mga minamahal, paulit-ulit natin laging ito. Sa bagay, ang salita ng Diyos, nagsasaad ito na mayroon makikita ng mga, kung ang puso nga, mga sinasabi, hindi mo ingatan, mga minamahal, hindi ito, mga minamahal, magliliwanag sa buhay mo. At pagsabing amen, masalimuot na buhay ang mayroon ka. Bakit? Kung nakikita, mga minamahal, sa iyong kaanyuan, yan din po ang ugnay ng puso mo. Maging matibay tayo, amen, bilang Kristiyano. Totoong Kristiyano ang ating ipapakita sa bawat kapwa natin. Palakpakan mo natin ang ating dakilang Diyos. Kung hindi tayo magtitiwala sa mahal na Jesucristo, wala tayong pagkaiba sa dati natin pinanggalingan. At magsabing amen. Kaya ito, mga minamahal, totoo, nalalapit na, nalilipat tayo. Ngunit ang ating mga minamahal, pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos, gumagawa tayo, mga minamahal, lalo pa, mga minamahal, dinadagdag natin ang ikabubuti. Dahil totoo naman, pakikinabangan natin ito pag gumawa tayo ng mabuti para sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin, mahal na Jesucristo. Kaya magtiwala lamang tayo sa ating pinahal na Jesucristo. Bigay natin na ng tudong ito. Eh, nandito na tayo eh. Nandito na tayo sa buong katotohanan. Huwag na tayo magpagkunwaring Kristiyano. Dahil ang sabi nga, mabuti masama, magiging hayag sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sayang, mga minamahal. Amen. O ano sabi po dito? Kawikaan, Kabanata 3, ang talay 5 hanggang 6. Buhat po dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata po ay 3, talatang 5 at 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Amen. Papuring palakpak para sa ating mga Jesucristo. Tumagal tayo dito ng 5 taon, ano? Eh, kung hindi tayo nagtiwala sa ating dakilang Diyos, lalo-lalo na po mga minamahal, ating beloved preacher, ano ba niya magagawa kung wala mami na makikipagkaisa? Wala. Pero ang kanya ginawa ang pananalangin sa ating dakilang Diyos. Ang pagtitiwala sa mahal na Jesucristo. Dahil tiyak na bagay, mami na mahal, na ito, mami na mahal, darating ang panahon na lalo pa matatanggap, mami na mahal, ang pagpapala nagmumula sa ating dakilang Diyos. Kaya ang lugar natin lilipatan, natin sukatan. Bakit nga, mami na tayo pinalipat? Isipin po natin. Ito mga minamahal na lugar na ito, itong ating kinatatayuan, lahat na ito mga minamahal, may gagawin. Dahil napansin namin dyan mga minamahal sa ating kinakainan, wala nang laman yan ang ilalim. Ang pauna, ibig sabihin kaya na yan lumubog.
Ang bawat pusti na ito, mga minamahal, puro na yan putol. Magkabila. Makapansin nyo, ang bawat pader, nakita nyo, may mga crack. Sinin nyo. Tuwing araw, tinitingnan ko palaki ng palaki. Sabi ko, talagang napakabait ang mahal na Jesucristo. Kung makikita natin ang ating mga kisame, lahat na yan, mami na for retribution. Itingnan mo, nagkakatuklap-tuklap mga kisame yung pintura. Talaga ibinigay talaga sa atin ng ating dakilang Diyos ang mas maganda na pakikinabangan natin habang tayo, mami na mahal, mainit naglilingkod sa ating dakilang Diyos. Kung dito talaga mangangamba tayo, sabihin man ang mayari nito o magtigil pa tayo dito. Sige, dyan na lang kayo. Siyempre, nakita na natin, mami na mahal. Ano, mami na mahal, ang dapat gagawin dito? Dahil mami na mahal, napakabait ang ating dakilang Diyos. Kaya sabi nga, ang mga Kristiyano hindi niya pinababayaan Palakpakan po natin ang mahal na Jesucristo. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya sabi po sa atin na basta tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo. At huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kung ang ating minamahal na preacher, nagtiwala sarili niya, maminamahal. Aba, maminamahal. Hindi niya ginawa yan. Lahat maminamahal tayo. Maminamahal. Lalong-lalo na mainit naglilingkod sa Diyos, kabahagi tayo sa ating pananalangin Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas nang maglingkod tayo sa mahal na Jesucristo. Kung bumilang ka man ng ilang taon o buwan pa man lang, nakita mo na ang tama, maminamahal, na pamumuhay. Lahat magsabing amen. Yung nabautismuhan lang, maminamahal, ng nakaraang Biyernes, ang dami na niya pinatutuo. Naiiba daw ang gawaing ito. Sa lahat nga, totoo naiiba ito. Dahil pagpasok pa lang niya, naramdaman na niya, maminamahal. Bakit? Anong naramdaman niya? Dahil sa ating ginagawa. Kaya totoo nga, magliliwanag mga minamahal ang makikita sa bawat isa sa atin. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Ipinakikita sa sino man ano ang mayroon tayo bilang tunay tayong mananampalataya. So huwag na natin sayangin. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Kaya saan man tayo pumunta, mga minamahal, totoo, lakip yan mga minamahal, ang pag-iingat ng ating dakilang Diyos. At lagi kang magtitiwala sa ating Jesucristo. Totoong iingatan ka ng mahal na Jesus. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Ang Ebanghelyo kay Marcos, Kabanata 4, talata 24. Dito po sa Ebanghelyo ayon kay Marcos, Kabanatang 4, ang talata po ay 24. At sinabi niya sa kanila, ingatan ninyo kung ano ang inyong pinakikinggan. Sa panukat na inyong sinusukat ay kayo'y susukatin, at higit pa ang sa inyo'y ibibigay. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya naman ang gumawa nito, mga minamahal, na bagay na ito, mga turot aral ng ating minamahal kagalang-galang malapastor, lahat tayo nagsasabi na tayo nakatanggap ng pagpapala. Lahat magsabing amen. Dahil mga minamahal ngayon, may ibinabahagi ka. Iba't iba, mga minamahal, na patutuo. Totoo ang Diyos. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na Jesucristo. Habang ating mga minamahal napapakinggan ang mga turot aral. Kaya hindi natin malilimutan. Dahil totoo nga, dumating sa atin ang pagpapala. Palakpakan po natin ating Jesucristo. Kaya naman, pag itinusabi nga, darating bang pagpapala sa atin kung hindi tayo mga minamahal magbibigay? Aking napakinggan sa pangangaral, mga minamahal, ang hindi daw nagbibigay ay kakampi ni Satanas. Nagulat ako. Sabi ko, grabe talaga. Dahil lahat, mga minamahal, tinalakay niya. Tuwan-tuwa daw, mga minamahal, ang Diablo pag hindi ka nagbigay. Bumubulong para huwag kang magbigay.
Pero pag nagbigay doon ang Kristiyano, mga minamahal, galit na galit ang Diablo. Dahil darating nga sa Kristiyano ang pagpapala, iba't ibang uring pagpapala. Palakpakan po natin, mahal na Jesucristo. Sino ang hindi magbibigay? Mga minamahal. Kung sinabi, mga minamahal, ng pangangaral na yun, na si Satanas, yan ang gusto niya. Sa mga tao, hindi nagtatapat. Sabi ko, grabe ka ako. Na mabuksan talaga, mga minamahal, ang kaisipan ng mga Kristiyano. Kung hindi natin gagawin palang bagay na yan, lalo pala tayo lulugmok ng kaaway. Amen. Kaya mabigat, mga minamahal. Kaya sabi dito, ingatan niyo kung ano yung pinakikinggan sa panukat na inyong isinukat at kayo'y susukatin. Kaya tama naman. Ang pananampalataya mo, mga minapagtitiwala mo sa ating dakilang Diyos, lahat, mga minamahal, ang gusto gawin, mga minamahal, lalo-lalo na sa pangangaral na gawin mo ito dahil totoo nga na darating ang pagpapala sa iyo pag sinunod mo ang pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Kaya totoo nga, pananampalataya, sukatan yan, mga minamahal, lalo-lalo na sa pagbibigay. Nagtiwala ka lubos sa ating dakilang Diyos. Nabuksan ang puso't isipan mo. Dahil totoo nga, darating sa iyo, mga minamahal, ang pagpapala. Kung kanina atin napakinggan, mga minamahal, totoo, mahirap ang buhay yan, mga minamahal, ng ating mahal na kapatid. Kasi nakasama ko yan, mga minamahal, sa paghayo, mga minamahal, yung nagpatotoo na ngayon, mga minamahal, iba't ibang uri sasakyan mayroon siya, may negosyo siya. Talaga, mga minamahal, sa pagtatapat, doon tayo, mga minamahal. Bibigyan, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, anuman ating mga kahilingan. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Ito na, mga minamahal. Minsan, mga may totoo, itong ating mga minamahal, mga lumalabas sa ating bibig, dapat din iingatan natin. At magsabing amen. Hindi lahat, mga minamahal, nating salita na maminamahal, nakakaaliw, o kaya maganda. Mayroon pananalita, mga minamahal, na hindi nauugma, mga minamahal, sa nakikinig. Kaya ingatan natin, be careful with your speak words of life, not death. Ano sabi po dito sa mga kawikaan, Kabanata 18, talata 21. Buhat po dito sa Aklat ng Kawikaan, ang kabanata po ay 18, talatang 21. Kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay nagsisikain ng kaniyang bunga. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalaking Kristo. Kamatayan at buhay nasa kapangyarihan ng dila. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Kaya minsan, mga minamahal, ingatan natin, maging maingat tayo sa ating mga sasabihin na hindi makakasakit. Amen? Death and life are in the power of the tongue. And they that love, it shall eat the fruit thereof. Tingnan mo. Kaya mga minamahal, akala natin, ang nakakapakinig, na okay lang sa kanya. Kasi masakit, mga minamahal, magdamdam yan. Pero kung maganda ating sasabihin, mga minamahal, siyempre, mabuti din, mga minamahal. Ang pakinig. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Yan mahirap talaga, mga minamahal, ang dila. Kaya talaga, mga minamahal, paglagib-labin, mga minamahal, ang buong bayan. Sa pamagitan ng dila. Bakit? Sa isa lang mo sasabihin, sa iyong pinagsabihan, mas masahol pa pala yung sinabihan mo. Ayan. Isa lang sinabi mo, sa kanya 10. Oh, di ikaw nasira. Dahil isa lang sinabi mo, dinagdagan niya ng 9. Oh. Sinong maminamahal? Ang sisi, ikaw. Bakit ka nagbalita? Sarilinin mo na lang. Total, mayroon ka ng pananalig sa mahal na Jesucristo. May pagtitiwala ka sa ating dakilang Diyos. Ikabubuti mo pa. Dahil ang sabi ng mahal na Jesucristo, huwag kang gumanti, akong gaganti. Kung bahala
Sabi ng ating dakilan Diyos, yun po ang kailangan natin. Bilang tunay tayo ng mga anak ng mahal na Jesucristo. Hindi na po minamahal gaya noon. Minamahal na ating ginagawa, haros minamahal. Awayin natin sino man, minamahal. Makaibigan lang, minamahal sino minamahal, kaalit mo, lahat na. Pero ibang tayo bilang Kristiyano. Lahat tayo minamahal, binagong ating mga ugali, puso natin. Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Kaya hindi tayo minamahal, ilinalagay ng mahal na Jesucristo sa ikapapahamak natin. Kung magtitiwala ka sa ating dakilan Diyos, walang bagay mga minamahal, masaktan ka. Dahil pananampalataya mo matibay, mga minamahal, doon mo na lang kinakausap ang ating dakilan Diyos. Palakpakan po natin ang ating Jesucristo. Anong sabi ng mga awit, ang kabanata 1 talatay 1, mga minamahal, 101, verse 3, mga awit. Ito po sa aklat ng mga awit, ang kabanata po ay 101, ang talata po ay 3. Hindi ako maglalagay ng hamak na bagay sa harap ng aking mga mata. Aking ipinagtanim ang gawa nilang lisya, hindi kakapit sa akin. Amen. Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Kaya tingnan mo mga minamahal, pag magtiwala ka sa mahal na Jesucristo, lalo ka mga minamahal pagpapalain. Amen? Huwag mo na mga minamahal, isipin pa kung sino pa man mga minamahal andyan, mga minamahal na naramdaman mo na hindi maganda, mga minamahal, basta ang iyo na lang gawin ang ikabubuti sa ating dakilan Diyos. Huwag ka na minamahal gumanti pa kung anong bagay. Kristiyano tayong totoo. Walakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Ang pagtitiwala natin, mga minamahal sa mahal na Jesucristo, tudo na ito, wala naman puwang. Huwag ka na magreserba. Kaya sinasabi natin, totoo akong Kristiyano. Gawin mo akong Kristiyano, totoong Kristiyano. Sa gawa, sa puso at buong katotohanan. Palakpakan po natin ang ating dakilan Diyos. Ano naman mga minamahal, ang daloy ng pagpapala, ikaw ang tatanggap. Dahil ikaw ang gumawa ng kabutihan eh. Palakpakan po natin muli ating Pinabiso Kristo. Huwag tayo mga gumawa, magsiayon sa makasalibutan na gawa. Sayang sinabi natin, nagbago tayo. Tapos mag-iayon ka sa gawa makasalibutan. Kung ano nakikita mo uso, mga minamahal, hayaan mo sila, ang uso yan. Iba mga minamahal, ang tunay na mananampalataya. Pag ikaw nagtitiwala sa ating dakilan Diyos, alam mo, mga minamahal, gaano ka pinapahalaga ng mahal na Jesucristo. Kung iisipin po natin, ang sanlibutan na ito, hindi ito lugar para sa mga tunay na mananampalataya. May lugar na ilinaan sa atin ng ating dakilan Diyos. Marami na nauna nga mga minamahal. Anong sabi nila? Nakipaglaban ng buting makipaglaban. Saan? Sa pananampalataya. Kaya totoo ang pangako ng ating dakilan Diyos. Lahat naman tayo, mga minamahal, dadaan, mga minamahal. Kung hindi man bumalik mahal na Jesucristo, mga minamahal, patuloy tayo. Amen? Patuloy tayo maglilingkod. Wala na ito, mga minamahal. Gagawin pa natin, mga minamahal, ano ngayon panahon na ito? Katagal na ito, mga minamahal, na nangyayari. Lagi ang pinag-uusapan, COVID. Pero mga minamahal, Kristiyano kahit kailan, hindi, mga minamahal, mangangamba. Totoo ang Diyos natin pinaglilingkuran. Kung dumaan man sa mga bagay na yan, mga minamahal, totoo ang buhay natin. Hiram lang natin sa mahal na Jesucristo. At magsabing amen. Mamaya bukas po nito, wala tayong magagawa. Ngunit pasalamat tayo sa ating dakilan Diyos. Atin siya nakilala. Amen? Naglilingkod ka na may katapatan sa mahal na Jesucristo. Kaya totoo, mga minamahal, na pakinabang. Sabi nga, ang kamatayan ng mga banal sa paningin ng ating dakilan Diyos. Palakpakan po natin, mahal na Jesus. Kaya noon, tayo maghinagpi sa ating mga laubas, iiyak tayo. Pero
tunay, mga minamahal, na pinagpala sila. Natapos na nila kanilang mga minamahal. Pakikipagbaka. Ngayon, mga minamahal, nasaan sila? Sa piling ng ating Pinapiso Kristo. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Anong sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma? Ang Kabanata 12, talata po 2. Buhat po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ang kabanata po ay 12, talatang 2. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Amen. Purihin ang ating pinakamamahal na Piso Kristo. Kaya be careful what you think. Let God transform your thoughts. Amen? Kaya minamahal, pagbabago ng iyong pag-iisip. Hindi mo maminamahal ano nakita mo, uso. Ano nakikita mo, maminamahal, na makasanlibutan na gawa. Hayaan mo na sila. Totoo kang tinawag ng ating dakilang Diyos. Totoong paglilingkod. Sayang, ginugugol mo. Ano ang ginugugol mo? Pag tuwing gawain, narito ka, ilang oras. Tapos ang iniisip mo, minamahal. Paglabas dito, makasanlibutan. Huwag na natin isipin yun, minamahal mga kapatid. Ang isipin natin, paano natin pagtitibayin itong ating pananampalataya sa daming pagsubok na ating kinakaharap. Paano natin mapaglalabanan ang nais ng ating dakila Diyos maging matatag tayo sa ating paglilingkod. Ang pagsubok nandyan lang yan. Dahil habang narito tayo, dumarating yan, mga minamahal mga kapatid. Dumarating ang iba't ibang uring pagsubok. Ngunit sinasabi ng banal na kasulatan, ang pagtitiis hanggang sa wakas siyang maliligtas. Ibig sabihin, nakalaan yan, mga minamahal. Totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Dami pagsubok dumating sa iyo, mga minamahal. Bakit hanggang ngayon nakatayo ka pa rin? Dahil totoo ang Diyos na iyong tinatawagan. Palakpakan po natin, mahal na Piso Kristo. Kaya minsan, mga minamahal, bilang tayo mga anak ng ating dakila Diyos, kaya totoo, dapat mga minamahal, atin alamin lagi ano ang ikabubuti natin sa ating paglilingkod sa ating Pinapiso Kristo. Kawikaan, Kabanata 15, talatay 1. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, ang kabanata po ay 15, ang talata po ay 1. Ang malubay na sagot ay nakapapawi ng puot, ngunit ang mabigat na salita ay umihila ng galit. Amen. Amen po ba? Tandaan po natin. A soft answer, turn it away, wrath. But a grievous word, stir up anger. Kaya tandaan mo, kaya minsan, pag sumagot tayo, pabalang-balang, kaya yan po mga minamahal, ang nakakapakinig din, natural, pagtampo. Amen po ba? Pero mga minamahal, pag ikaw mga minamahal, nagsasalita na marahan mga minamahal, kaya sabi, ang malubay na sagot ay nakakapawi ng puot. Bakit? Lahat naman tayo tinuruan, hindi man lang mag-upo. Praise the Lord po. Amen. Yan, praise the Lord po, mga minamahal. Buti nga, kung nandyan pa si Kuko Kung naunawaan lang kahul ni Kuko, praise the Lord Kung makahul Kaya tandaan natin, mga minamahal. Lahat tayo narito sa bumbong katotohanan. Sagutin ka man, hindi. Bakit? Di ka minamahal magbagkis, di ka naman pipi. Praise the Lord po, Juan. Praise the Lord po, Pedro. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Nasa iyo na yun. Kung hindi mo itanim sa puso mo, sa bagay na minamahal, wala naman mawawala. Ngunit, ang pagkakristyano natin, tinuruan tayo na may respeto. Palakpakan po natin, mahal na Piso Kristo. Pumunta ka sa bahay,
Pwede ka ba, mami, na lampasan mo ang kaibigan mo, mami, na mahal yung anak? Lampasan mo magulang? Nandyan, mami, nakaupo harap. Hindi ka ba pwede po ba magtanong, dito po ba nakatira si ganito-ganito? Ayun po. Alangan diretsuin, oh, Juan, nasaan ka? Nandyan ang magulang. Hindi sabihin sa'yo, wala palang respeto nito. Tandaan natin yan. Masakit yan. Pag ikaw dumaan sa ganung sitwasyon, nasa bahay ka, may biglang pumunta sa iyo, hindi man lang magsabi, hello po. Hindi man marunong praise the Lord. Kumusta po? Respeto, mayroon. Nasa inyo na po yun. Pero sa amin, sanay na kami. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Nawawala. Ngunit alam niyan, pagdating ng panahon, mga minamahal, na mayroon ka rin mga minamahal pangyayari na gano'n ang sitwasyon, ikaw rin ang mga minamahal. Ang magsasabi, wala pala itong respeto. Tandaan po natin yan. Napakasarap, mga minamahal, damhin. Pag mayroon ka, mga minamahal, pagpakumbaba loob. Bakit? Di man ako sagutin, ngunit sinabi ko ang bagay na yan. Amen? Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Di tayo mahirap yan kung itikong bibig natin, ano? Nga. Kaya mga minamahal, unawain natin. Kaya ito ang ating pinag-aaralan, being careful. Lahat. Ikaw din naman ang mga minamahal, ang tatanggap ng pagpapala pag ginawa mo ito sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen? Lahat magsabi, praise the Lord! Kaya ito pa, mga minamahal. Kung ikaw, mga minamahal, nagbibigay ng panahon sa iyong hanap buhay, trabaho, mas bigyan mo tunan ng pansin ang gawain ng ating dakilang Diyos. Ito ang po, mga minamahal. Bagay, mga minamahal, sabi nga sa banal na kasulat, 2-3 nagkakatipon na sa kalagitnaan ng ating dakilang Diyos. Kaya hindi tayo, mga minamahal, gagaya ng iba na marami mang bilang. Ngunit ang ating, mga minamahal, madama natin ang presensya ng Malapiso Kristo. Yung po, mga minamahal, kailangan natin. Sa huling talata po tayo. Dito tayo sa Ecclesiastes, Kabanata 5, talata po 10. Handa po, mga minamahal, ang ating altar song. Buhat po dito sa aklat ng Ecclesiastes, ang kabanata po ay 5, talatang 10. Siyang umiibig sa pilak ay hindi masisiyahan sa pilak, o siya mang umiibig sa kasaganaan ng pakinabang, ito man ay walang kabuluhan. Amen. Palakpakan po natin, mahal na Yesu Kristo. Kaya ito po, mga minamahal, sa isang Kristiyano, kung hindi natin pahalagaan pagkatawag sa atin, mawawalang minamahal sa isa bilang ikaw sabihin, member ako ng Jesus Miracle Crusade. Amen? Siya ay umiibig ng pilak ay hindi nasisiyahan sa pilak. Siya ay mang umiibig na sa ganahan. Ang sabi ito, pagka ito man ay walang kabuluhan. Katotoo nga eh. Pag hindi mo pagtuunan pansin itong atin minamahal, paglilingkod sa atin dakilang Diyos, sabihin man natin bumilang ka 20 years, 30 years, magiging wala pa rin kabuluhan yan. Amen. Ang isipin natin, mga minamahal, ang ikakalugod, mga minamahal, sa harapan ng ating dakilang Diyos sa ating paglilingkod. Kaya lahat tayo, mga minamahal, may pag-iisip, may karunungan. Gamitin po natin bilang tunay tayo mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Napakahalaga, mga minamahal, ang sinatawag pagkakaisa. Amen po ba? Sa iyong ginagawa sa harapan ng ating dakilang Diyos, ikaw naman itong tatanggap ng pagpapala. Hindi naman sasabihin, o sino pa man, ikaw. Ikaw ang gumagawa eh. Sa kalooban ng ating dakilang Diyos, sundin mo ang utos ng ating Pinapiso Kristo. Mamaya bukas, mga minamahal, sabihin mo, mahal, kilala ako ng gusto. Kahit anong ginagawa ko, kaibigan ko, may pagkakataon, mga minamahal. Ang puot ng galit. Ngunit, pag ikaw totoo na mananampalataya sa ating dakilang Diyos, ano pa mang galit ng bus mo, kaya mo tiisin. Pero pag nagkulang ka, doon masaktan ka.
habang mayroon tayo, mga minamahal, pagtitiwala sa mahal na Jesucristo, lubos-lubusin na natin ito. Huwag na natin ito iwanan, mga minamahal. Napakabuti ang Diyos natin pinaglilingkuran. Salamat, O Diyos. Salamatan mo. Ilang taon ka na dito sa Qatar? Sa pagpapala Kung dumaan ka man na iba't ibang uri pagsubok, sa'yo sino ang kasama mo? nagsilbi. Wala ditong nanay mo, tatay mo, nandito man. Masigit, mga minamahal. Mahalagahan ka ng ating dakilang Diyos. Sa paglilingkod sa'yo. Hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Salamat, mahal na Panginoon. Binigyan mo kami ng pangunawa. Salamat, O Diyos. Eh, buti mo, mahal na Panginoon, sa aming buhay. Sa kabanalang ibinigay